Hi guys, this is MCR and welcome back to my YouTube channel again. This video is mag-update lang po ako kung bakit matagal po tayong hindi nakapag-upload ng mahabang length ng video. Upload as in, yun po mga short video lang po kasi nga wala akong time gumawa ng video. So actually marami akong video pero wala akong time mag-edit ng aking video kasi nga sobrang busy ko. So, at this moment, katapos ko lang po magpidos kasi sa hindi pa po nakakaalam, so 1 year na po ako dito sa Pinas. And then, ngayon, nag-apply na po ako ng puntang Hong Kong. So, guys, gusto ko lang malaman nyo na as of now, nasa pidos, tapos na po ako nagpidos, tapos na po din ako nag-medical. So, sa awa ng Diyos, at thanks God is fit to work po tayo. So napakaraming proseso na pinagdaanan para makapunta lang sa bansang Hong Kong. So hindi ko pa rin sure kung kailan po yung exact date ng aking OWA. So OWA na lang po yung hindi ko pa tatapos, pero tapos na po ako nag-medical, tapos na din po ako nag-pidos. So sa medical, maraming test na gagawin sa katawan mo. So, para sa mga first timer po, so hindi pa nakaranas ng mag-medical, pag mag-apply ka ng bilang isang OFW, so siyempre, ang iti-test nila is general test po yung na gagawin sa katawan natin. So, sa clinic ko po, na in-applyan sa agency ko po, na tie up nila na clinic, ang tinitest po sa akin is PT, so kasama na din po yung X-ray, and then dito sa thyroid natin, kinakapa po nila yan, at saka sa breast natin, ayan, kinakapa po nila yan, and then doon naman sa internal, sasabihin naman ng doktor doon na okay lang ba sa'yo kung ang gagawin kong test sa'yo is maghubad ka ng damit mo, maghubad ka ng panty at bra mo. So, yun. Para sa mga first timer, totoo po yan. Sinecheck po nila yung puwet natin kung paano. Siyempre, pag-check dito, and then, sabi nila maghubad ka na raw. So, actually, hindi naman nakakaya kasi babae naman yung sa akin. Babae naman yung nag-check sa akin. Alam nga naman, lucky po, no? Babae yung nag-check sa akin, and then, pag sabihin nila na, tanggalin mo yung pangitaas mo, tanggalin mo, pati bra mo, tinatanggal po yan. Excuse me. And then, dito sa baba, tinatanggal po yan. Pagsabihin niyang tuwad. Tuwad. So, sa GC po namin, may mga kasama din po ako na mga first timer na nag-apply. So, yun nga, hindi nila in-expect na ganun daw. So, yun, curious sila kasi may nakauna na natapos may nauna na natapos ng medical. So, sinasabi dun sa GC namin na, yun nga, chinecheck yung puwet. Yun, curious yung mga kasamahan kong first timer. So, yun. Totoo po yan. Chinecheck po yung puwet natin. Tuwad ka din. Ganon. Yun, totoo yun. So, curious sila kasi simple first timer sila, diba? So, unless dun sa dati, nung nag-apply ako ng Middle East is, chinecheck lang dito yung abdomen natin. Chinecheck yung abdomen natin. Pero yung sa breast, kinakapa-kapa lang dito sa kilikili natin. Ganan. Tapos, dito, hindi na po chinek yung thyroid dati dun sa nag-Middle East ako. At saka, pero chinek nila yung puwet din. Chinecheck din nila. Yes po, totoo po yun. Para sa mga first timer na curious kung totoo ba yung pinapatawad. Yes po, totoo po yun. Totoong totoo. And then, so, sa pag-apply ng Hong Kong, so, siyempre, kailangan mo ng hindi naman medyo kalakihan ng pera. So, wala namang masyadong, babayaran. Pero, yung pagpa-process, yung pamasahe mo, sa'yo po yun, pamasahe, yung kain mo. Siyempre, pag sinabi ni agency na punta ka ganitong pizza, punta ka dun kasi mag-medical ka, yun, like for example, sasabihin ni agency na ganito yung pizza nang pupunta ka doon sa agency at may pipirmahan kang ganito. So, yun, budget mo yung
expenses tulad ng pamasahe, kain mo, at kung ilang araw ka doon magstay. Kasi wag mong i-expect na matapos ka isang araw. So, expected mo na yon na 3 days or 2 days ka doon. Like for example, malayo yung probinsya mo. Sasabihin nila sa iyo kung saan ka pupunta. So, expected mo na rin kung magkano yung gagastusin mo. And then, after nyan, hindi kasi sabay-sabay yung pagpapras, hindi kasi sabay-sabay yung proseso na ginagawa. Yun. Kailangan mag-budget ka ng pamasahe mo papunta at pabalik sa bahay nyo. Kasi nabalik ka na naman dun sa kasi mag-medical ka na. Sabihin agency na, kailangan may exact amount ka kasi 3 days ka doon mag-stay. 3 days matatapos yung medical. Pero, hindi mo i-expect na 3 days lang yon. Kasi, what if kung mag-failed ka sa isang test, like for example, ako yung kasama ko nag-medical is na-failed siya dun sa BP niya sa dugo. So, biglang tumaas yung BP niya. Ayun. Pag may failed kayo sa medical, is babalik kayo after 1 week. Tapos, doble bayad na naman yun sa medical nyo. And then, pamasahe na naman yun ulit. And then, kain na naman yun ulit. And then, bayad mo pa sa pag-stay mo doon kung hanggang ilang ka doon, ilang araw. So, like for example, ako, inabutan kasi ako doon ng Holy Week. So, yun, alangan naman, uwi pa ako dito sa bahay. Kasi doon na ako mag-Holy Week. Simple, tinapos ko na lang doon. So, umabot ng 1 week yung pag-stay ko doon sa Davao para sa medical lang. So, as of now, kaya naisipan ko mag-vlog kasi nakapagbihis na ako. Kasi bakit? Galing kami nag-PIDOS. So, ang ginawa namin sa PIDOS, ang PIDOS kasi is seminar lang yan. Seminar lang yung ginagawa namin sa PIDOS natin. Yun lang. So, actually guys, ilang na din ako, ilang years na din ako. So, hindi ko na naalala kung ano yung mga ginagawa natin sa PIDOS. Hindi ko na maalala yung mga pag-PIDOS natin dati. So, imagine naman 2015 pa no. Ganon. So, yun kasi, naisipan ko na lang mag-vlog kasi napagbihis na ako, nakapag-ayos na ako sa sarili ko. Kaya yun, sinishare ko na lang sa inyo. So, katapos ko lang mag-PIDOS. And then, after nito, sabi ni ma'am is, hintay na lang din po kami ng schedule namin for OWA. So, yun, OWA na lang po yung kulang ko. Tapos na din ako nag-medical. Tapos na din po ako nag-sign contract. Tapos na din po ako mag-PIDOS. So, OWA na lang. So, OWA na lang yung hintayin ko. After nyan, so, hindi ko na alam. So, hindi ko na alam kung kailan ako aalis. Kasi, sabi ni ma'am, after ng PIDOS, ay OWA. 3 days kasi yung OWA. So, 3 days ang OWA. Alis. So, i-briefing naman kami kung kailan kami aalis. So, yun lang yung mga ginagawa natin. So, kailangan bilang isang aplikante, kung magpaplano ka pong mag-apply ng mga Asian country like Hong Kong. So, guys, sarili po nating gastos yan, mag-apply ng Hong Kong. So, hindi po yan cover ng agency or ni employer. Gastos po natin yan. So, ikaw na yung bahala kung saan ka hahanap ng panggastos mo. So, actually ako, guys, masyadong marami akong utang ngayon. Yan. Kasi nga, ginamit ko talaga sa pag-apply. So, para sa hindi pa nakaalam at para sa mga first timer, kailangan maganda talaga kayo ng pera kung mag-apply kayo sa Hong Kong. Pero, para naman dun sa mga first timer na a-apply sa Middle East, wala namang problema dun kasi pag Middle East ka kasi, ang Middle East kasi, sagot ni agency yung lahat ng gagastusin mo. Kahit wala ka pang passport, si agency po yung magpa-process ng passport mo, lahat ng papilis mo, pamasahe mo, papunta, pabalik sa bahay mo. Sagot po yun ni agency. So, at sa lahat po ng mga hindi pa nakasubscribe ng aking YouTube channel, please i-click nyo po yung notification bell para lagi po tayong updated sa mga i-upload ko at i-upload po ng mga videos sa aking YouTube channel. At sana po kayo magsawang magsuporta ng aking YouTube channel and like this video. Please don't forget to comment below kung mayroon po kayong comment para masagot po natin yan. So thank you and see you in my next video.